Welcome sa aking YouTube channel Kwentong Buhay. Ito ay totoong kwentong kababalaghan na minsan sa atin ay mayroong karanasan na sa ganitong pangyayari. Bago pa man magsimilar ang ating kwento, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, share, at pindutin ang notification bell. Salamat. Handa ka na ba? Sa likod ng pintuan. Base sa karanasan ni Annalyn Rosales, Baler, Aurora. May lumang bahay sa barangay Sabang, Baler. Luma na ang kahoy, kupas ang pintura, at kalbo na ang bubong. Walang tumitira roon mula nang bawian ng buhay ang mag-asawang nakatira doon noong 90. Pero sabi ng mga kapitbahay, tuwing gabi may ilaw sa loob kahit wala namang kuryente. Noong 2022, si Annalyn Rosales, 24 anyos, kasama ang kanyang pinsan ay inatasang maglinis sa lumang bahay. Ipinaparenovate daw kasi ng isang kamag-anak mula sa Maynila. Umaga sila pumasok, maaliwalas, medyo maalikabok lang. Pero may isang silid na hindi nila mabuksan. Siguro sinarado lang yan ng maigi, sabi ng pinsan niya. Pero ang weird, may kaba silang pareho. Pakiramdam daw ni Annalyn, may nakatingin mula sa likod ng pintuan. Sa gabi, habang nagpapahinga sila sa kabilang bahay, may narinig silang kaluskos mula sa lumang bahay. Tiningnan nila mula sa bintana, may ilaw. Putol ang kuryente roon. Kinabukasan, pagbalik nila para ipagpatuloy ang paglilinis, nakita nilang bukas na ang pintuan ng silid na hindi nila nabuksan kahapon. Dahan-dahan nila itong sinilip. Mabigat ang hangin sa loob, amoy lupa, amoy panis na alikabok. Walang laman kundi isang lumang rocking chair na nakatalikod. Pero ang kinilabutan sila, may sulat sa pader na hindi nila nakita kahapon. "Huwag niyo akong istorbohin." Kinabahan sila. Tinakpan ang sulat, nilinis ang silid, at sinabi sa kontraktor na wag na lang ayusin yung kwarto. Pero simula noon, tuwing gabi, may tunog ng kaluskos sa loob ng kwarto. Parang may naglalakad. Parang may umuupo sa lumang rocking chair. Isang gabi, habang lumilipas ang ulan, may narinig ulit si Annalyn. Kumatok ang pinto sa mismong kwarto ng bahay nila 3 beses. Pagbukas niya, walang tao. Pero may iniwang marka ang kamay sa labas ng pinto. Mabigat. Mabasa. At parang may kuko. Hanggang ngayon, hindi na muling binuksan ang silid sa lumang bahay. Pero ang mga bagong nangungupahan sa tapat, nagsasabi pa rin. May gumagalaw sa likod ng pintuan tuwing 12:00. Parang may gusto pang lumabas.